Tama, Ang nagbabawal talaga dyan, ang Panginoon Diyos. Lord, paramdam mo, Lord, na mahal mo ako! Visual kasi ang lalaki. Pag ang babae, nakahubad o kaya naman nakabra or naka-underwear, may effect yun sa amin. Viral ngayon si Alvin Aragon, asawa ng former sex bomb dancer na si IZ Trazona dahil sa umano'y sobrang pagiging makadiyos na wala na raw sa lugar, ipokrito at mapanghusga halos sa lahat ng bagay. Patawad po! Lord, di paramdam mo na mahal mo ako! Unang umingay ang pangalan ni Alvin dahil sa mga pahayag niya tungkol sa sexuality ng panganay na anak ni IZ na si Andre, na isa na ngayong ganap na transgender woman bilang si Sofia Trazona. Inaccept yung lalaki mong anak na nagpakabakla? Yun ba mabuting tatay? O mabuting tatay, yung nagagalit? Bakit ka bakla? Lalaki ka na ginawa ng Diyos! Bilang isang outspoken Christian ngayon, naniniwala si Alvin na isang former starstruck hopeful na kasalanan ang pagiging bakla ni Andre o Sofia. Ayon sa kanya, hindi raw pagiging mabuting magulang ang pagtanggap sa sexualidad ng isang anak na kabilang sa LGBTQ community. Sino ang mabuting tatay? Si Glock 9, tuwan-tuwa, ginawan pa ng kanta yung anak niya. Yun ba kinalulugod ng Diyos? Palakpakan mo yung lalaki mong anak na ginawa niya na nagpakabakla? Woo! Pero tila hindi pa doon nagtapos ang kanyang mga pahayag. Nag-name drop pa umano si Alvin ng mga magulang na tumanggap sa kanilang mga anak na miyembro ng third sex, bagay na lalong nagpaapoy sa galit ng netizens. Umani ng matinding batikos ang kanyang mga salita. Marami ang nagsasabing sobra raw niyang ginagamit ang Biblia para manghusga, gayong umamin din naman siya na dati siyang nalulong sa droga. Pag nag-drugs ako, hardcore ako. I don't care kung ano sabihin nila. Kasi mahirap yung buhay ko. Sa mga panayam, inamin ni Alvin ang kanyang madilim na nakaraan, ngunit para sa marami, kapansin-pansin pa rin daw ang pagiging self-centered niya at ang tila paulit-ulit na pagja-justify sa mga maling prinsipyo at nagawa sa buhay. Kaya ang sigaw ko, Lord, di paramdam mo na mahal mo ako. Sabi ko sa kanya, March 13, 2009, sa Holiday Inn sa Ortigas. That night, I surrender my life to Jesus. Sabi ko, Lord, isusuko ko na yung buhay ko sa'yo. Anong gusto mo? Then starting that day, I read the Word of God. Nagkaroon ako ng personal relationship with the Lord Jesus. Dahil dito, hindi na rin nagtaka ang ilang netizens kung bakit kapansin-pansing absent si IZ sa first and only concert ng sex bomb group. May mga hinalang si Alvin daw ang nagdedesisyon para sa kanyang asawa. Ngunit kahit sa isyong ito, may paliwanag pa rin si Alvin. Bilang asawa, ikaw ba ang nagbabawal kay IC? Yun laging tanong nila Oh, so, parang sagot to. Parang correct. tayo. Sabi nila, ako nagbabawal kung bakit wala siya sa round 1, Sino ka round ba? 2, and round 3. Tama, Ang nagbabawal talaga dyan, ang Panginoon Diyos. Dahil dumarami ang kanyang mga pahayag, napilitan na di umano na magsalita si Sofia, anak ni IZ kay former dancer na si Michael Navarro, sa isang online post. Ayon kay Sofia, pagod na raw siyang protektahan ang kanyang ina. Okay, to Mr. Aragon, I'm addressing this specifically to you dahil, to be honest, I'm tired, I'm hurting, and pagod na din akong mag-defend and protectionan yung nanay ko. And hindi ko din alam kung saan nanggagaling yung galit mo dyan sa puso mo. Kasi, to be honest, dapat naman, di ba, full of love tayo Ibinunyag din niya na minsan na raw siyang sinaktan at sinakal ni Alvin. I even protected you sa isang interview. Hindi ko nga sinabi na sinakal mo ko, di ba? Pero yun talaga yung totoong nangyari. I even choked for how many seconds bago mo tinigil yung sakal na yun. Pero nung time na yun, hindi ko pinersonal yun dahil akala ko nung time na yun, normal lang yung ganung pagdidisiplina. Pero habang lumalaki ako, mali pala talaga yun. And pagod na ako. Tama na.
And wala akong intensyon na sirain ka. Wala akong intensyon na masira yung family nyo. Lumalabas din na matagal na raw siyang umalis sa kanilang bahay at matagal na ring walang komunikasyon sa kanyang ina. I'm happy for you guys. Susuportahan ko kayo kung saan man nyo gusto mapunta in life. And let's just focus on that. Let's just focus on whatever we wanted to do in life. Ayun lang. Maraming salamat. Matatandaang sa isang online post noong 2023, sinabi ni IZ na mahal niya ang kanyang anak pero hindi niya raw matanggap ang pagkatao nito. Pero hindi pa dito nagtatapos ang pagiging viral at rage baiter ni Alvin. Kaming mga lalaki, visual kami. Diretso. Na-stir up ang aming sexual desire when we saw cleavage at saka legs. Kung lalaki ka talaga, yun talaga yung... Kung lalaki ka talaga. Pero kung hindi ka lalaki at bading ka, wala ka talagang... Walang mali wala sa kang sa'yo yun. cravings sa babae. Bukod sa mga pahayag niya tungkol sa LGBTQ community, may mga sexist at kontrobersyal din siyang komento tungkol sa mga kababaihan, mga pahayag na para sa marami ay hindi na raw katanggap-tanggap sa isang matinong tao o lalaki. Visual kasi ang lalaki. Pag ang babae nakahubad o kaya naman nakabra or naka-underwear, may effect yun sa amin. Sa mga nanay na walang bra sa loob ng bahay pero may anak kang maliliit na lalaki, naku po, ayusin mo yung damit mo. Huwag kang magsuot ng damit na kita yung mga private parts mo. Huwag kang magsuot ng maikling damit. Protektahan mo yung anak mo. Akala mo, iniisip mo, anak ko naman to eh. Wala namang mali siya. Mali ka dun. Bakit? Ang lalaki, visual yan. Tayo ay sexual being. Ngayon, yung mga anak mo na lalaki, tuwing umaga, tumitigas yan. Kaya, iwasan mong magsuot ng mga damit na maikli. Kita yung private parts mo. Wala kang bra. Malamit ka. Bakit? Alam mo, sabi sa Bible, kung ikaw ang magiging dahilan kung bakit magkakasala ang bata, mabuti pa, lagyan ka ng lubid sa leeg na mayroong malaking bato sa kabilang dulo at yung bato na yun itapon sa dagat. Parang sinabi ni Lord, kung dahil sa'yo magkakasala yung mga bata. At dahil nga sa sunod-sunod na controversial comments, marami na ring celebrities at influencers ang nagsalita at naglabas ng saloobin tungkol sa umano'y pagiging ipokrito at mapanghusga ni Alvin. Palakpakan mo yung lalaki mong anak na ginawa niya na nagpakabakla. Woo! Si Kay Brosas, tuwan-tuwa. Si Ian Veneracion, tuwan-tuwa. Tapos, sino yung tumatayo? Galit na galit, gustong manakit kuya. Alam ko, trending ka for how many weeks na ba o with days, hindi ko alam. Ayoko sa masalita, kaso binanggit mo yung pangalan ko kuya eh. Binanggit mo yung mukha kami. Parang kinundinan mo kami dahil inaano namin yung tanggap namin mga anak namin. Dahil members ng LGBTQ. Totoo, bakit ka naman, anong pakialam mo? Ikaw ba na may ambag ka ba na kahit ng preschool? Oo. Kabigay ka ba ng baon? Charot lang. Diba? Kasi meron pang palakpak. Woo! Iba yung galit mo, kuya. Woo! Palakpak ka na. Hindi na, in fairness, nagka-mount ang anak ko at sinuportahan ko. Hindi naman lahat malakpakan ako. Marami din naman na makilangilan na. Siyempre, mga, of course, mga katulad mo, hardcore na Christian. Although marami akong kilala din ng mga Christian na may respeto naman. Kuya, ikaw kasing galit mo iba eh. Palakpakan natin. Magkamagala. Feeling ko, one of these days, makakatain ka rin ng palakpak. O, sa mukha. Charot. Nagbabasa ka ba ng Biblia? Dasal lang po talaga, Mime. Ilan ang utos ng Diyos? 10 po ba, Mime? Dati 10. Ngayon 11 na. Ay, sumobra na, Mime. Yung pang-11 utos ng Diyos, mag-resign ka sa sex bomb, sabi nung asawa. Ang pang-11 utos ng Diyos, mag-resign ka sa sex bomb, sabi nung asawa ni Alice. Eto na talaga. Mag-uusap tayo tungkol kay Kuya na taga Cavite City. Kasi nung nagdodroga ko nga, hindi ka nga namin ginudge eh. Tapos ngayon na nagbago ka, lahat kami ginudge mo. Ay, diba? Yun din yan. Ay, siya lang ang tropa ni Papa Jesus. Yung kaming lahat dito, hindi kami. Diba?
Kuya, okay lang yan. Alam mo, hindi nakakatulong sa pagkatao mo yung mga sinasabi mo. Marami din akong kaibigan na nagdroga, nagbago. Hindi naman ganyan yung opinion nila. Si Lord nga, hindi siya nang husga eh. Ang ginawa nga ni Lord, tumabi sa mga sinners. Kinausap. In a nice way. Gusto ni Lord is love. Magkaisa tayo. Kung merong mali, iayos. Kung ayaw makinig, si Lord na bahala. It's between Lord and yung taong yun. So kaming sex bomb na nagdadamit ng mga sexy at nakikita lahat ng tao. Sumasayaw kami. Gift yun ni Lord eh. No? Doon sa mga partner ng SP, thank you. Sobra kaming nagtithank you sa inyo kasi pinayagan nyo yung mga asawa ninyo na mag-perform, na mabuo ulit yung grupo at sinuportahan nyo sila, binoost nyo yung pagmamahal nila ulit sa sayaw. At sa SB, ulit, thank you sa inyo kasi pumayag kayo at higit sa lahat, mag-ipon tayo. Yun ang bottom line. Mag-ipon. Ngayon, hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang isa lamang siyang rage baiter na nagpapainit ng diskurso para mapansin. Ngunit para sa iba, mas malalim ang isyong ito. Pamilya, pananampalataya, kontrol, at ang sugat na naiiwan kapag ang pagtanggap ay napapalitan ng paghusga. Kapag nakatikim ka ng shabu, hindi papayag yung katawan mo na hindi na maibalik yung masarap na naramdaman mo nung una mo siyang naramdaman.